PPE. And it's my time to proceed with my assessment. Okay? So, for now, we will have the workstation 5. So, waivers. We prepared already all our equipments. Then, you have to knock the door. Ganun pa rin. Knock the door. Then, hello sir, good evening. I am your caregiver for today. May I know your good name, sir? No? Name. Then, may I know your birthday, sir? Then, you need to check the ID band. And also, you need to check the hospital file number. Then, after checking, you will gonna explain to the patient, sir, I will gonna do the shampooing and shaving and oral care to make you feel good, fresh and clean. What? Is it okay for you, sir? So after that, you will gonna have to respect. No? So sir, is it okay for you? I will gonna ask your guests to stay for a while outside. I will let them come in once I am done with my procedure. Then you need to close the curtain. After that, you have to check your safety. The wheels, bed, no? Nakalock dapat siya lahat. Then, in order to be safe naman in your side, you need to adjust your working area. So, adjust the bed kung saan ka comfortable. So make sure that the side rails are up kasi we will be working in the head part. Okay po. So for now, we will gonna start with a shampooing. So we have here our equipments, no? So make sure you have your shampoo, your conditioner, your hairbrush, and anong tawag dito? Earbuds? Earbuds. Oo. So, kailangan meron din siya. And make sure you have your rubber sheet or di kaya bed protector, but just use the rubber sheet na lang. And you will gonna have to use your medium bath towel. Medium. Okay, medium. You need to have with you the shampoo throw. Okay? Then, you should have, kung lalaki, urinal, kung babae naman, bedpan. So, you need also the hamper. Then, you need pail and bucket. Okay. So, before proceeding with shampooing, you need to ask your patient, ma'am, do you want to pee or do you want to urinate? If the patient wants, then you need to have your bedpan or di kaya your urinal. Okay? But if the patient doesn't want, then you can proceed with your assessment. But make sure you do first the hand rubbing, then wear your gloves. No? So, hindi na lang ako mag-wear ha. Okay po. Then, first thing, you need to remove the headboard. Kasi dito man tayo magtatrabaho. Hindi mo naman siya, sir, ay i-vital sign? Sa lahat ng procedure na gagawin, make sure na i-vital sign mo muna siya lahat. Kahit hindi mo na siya gawin, i-mention mo lang na, ma'am, I already did the vital signs, everything's normal, so now I can proceed with the procedure. Okay. Ganon. All, kahit infant, lahat-lahat. Pag pumasok ba kami, ma'am, sasabihin ba ng examination, examinator, okay, do oral, shampooing lang. Ganon. Gagawin, sasabihan ka lang, okay, do this. Pag sabi niyang do this, suot ka na agad ang PPE mo. Tapos proceed ka na sa waivers natin. Waivers.
Oo. So yung mga materials talaga kukunin mo dito. Kukunin mo, kaya dapat familiar na kayo sa equipments. Bakit? Hindi ka pwedeng nandito ka na, in the middle of the procedure, may nakalimutan ka, tatakbo ka na naman. Remember, 10 kayo dito, crowded. So, kailangan familiar ka talaga, hindi pwede ka balik-balik ka kukuha ng materials mo. Okay po. Then now, you need to remove all our headboard. Yan. Okay po. Then, you have with you your rubber sheet and your medium towel. So, si rubber sheets, kung babae siya, hint na lang tayo, no? Sige. Ma'am, I will now start with shampooing. Is it okay for you? I will just insert the rubber sheet. I will just Lift your head. At the count of 3, ma'am, ha? 1, 2, 3. Make sure, guys, when you are talking with your patient, therapeutic talaga tayo, guys, no? Okay? Then, after that, you can now insert your towel, your medium towel, no? Ma'am, I will insert now the towel at the count of 3. 1, 2, 3. Excuse me, ma'am, hindi siya i-remove yung pillow? Later. Kasi pag i-remove natin siya, baka may difficulty breathing si patient. So, medyo matagal-tagal yung preparation. So, later na natin siya i-remove. So, si towel, guys, insert nyo lang siya sa my shoulder, ha? Then, ang gagawin natin, ito siya sa may harap. Parang yung naligo lang tayo. Ganyan. Okay? Then after that, you can now remove the pillow. Sir, ma'am, I will remove the pillow, ma'am, ha? 1, 2, 3. Okay? Then now, what we're gonna do, ay, sorry naman. Pero dyan talaga siya, kaya mamaya ibabalik mo natin siya. So ngayon, we have to prepare our shampoo throw. Sige, saglit lang. Ay, kailangan ko pa naman Another. Medium. O yun na ang sinasabi ni ma'am. Yes, ito lang yung sinasabi natin na nakalimutan natin. Ayan. So, dalawang medium. Dalawang medium. Towel. So, ito siya. Position nyo lang dito. Then, i-insert nyo na sa my neck part. No? Sir, I will just put the shampoo through, sir, ha? At the count of 3. 1, 2, 3. So, ganun na siya. Then, before nyo babasain, palpate muna kayo. Kaya magaling man tayo sa palpation na to. Diba? So, sir, do you feel pain? Do you feel discomfort? Do you want me to adjust the shampoo through? Is it okay for you? So, kapag okay naman si patient, this is now the time na we will gonna have to insert the earbuds. Okay po. Insert muna natin kaya para hindi papasok yung tubig. Kung tatanungin man tayo, bakit kayo mag-insert niyan? To prevent the water, ano ba yun siya? From entering. From entering the ears ng patient. Yes. So, ayan siya. Lagyan nyo lang. Then, make sure to cover the eyes. Sir, I will just cover your eyes, sir, ha? Ayan.
Kasi baka naman nag-cover kayo, hindi kayo nagpaalam ba? Taka na iba, dilim na talaga panin ko. Sige. So this time, we have to, basain na natin si patient. Okay, but make sure to cover the eyes. No? Kung hindi mababasa si patient. Sige. Then after that, get enough shampoo lang. Huwag masyadong marami. Then, massage. Magaling din tayo sa part na to. Pag saan ba natin ma'am talaga may tubig? Depende sa assessor. Kung tutupaking down, meron talaga. Ano yung real? Real water. Kaya kung nakikita nyo, dapat na dalawa yung pail natin. Pero depende, kapag may tubig talaga, dalawang pail ang prepare. Kasi ito, pero hinahanap pa namin yung mga ano natin eh, yung mga hose natin ito. Wala talaga. Kasi nawawala. So, after nyo siya i-massage, i-rinse na natin siya. Okay? Then, apply conditioner. Then, ganun pa rin tayo, massage pa rin. Ma'am, question. Pag nag-shopping lang, hindi na siya, yung paano yung damit niya? Ay, hindi. Pag shampoo lang siya. Shampoo, ano lang tayo, ulo pa tayo. Mamaya sa lahat na, ubara na natin siya. Sige. So, rinse ka again. Okay, so now we are done. Then, we have to remove na natin to. Remove na natin siya. Awal mo na. Ito lang pala. Then, remove mo ang shampoo throw. Sir, I will remove, sir, ha? 1, 2, 3. Then, this one, remove. Okay. Sa hamper natin. Then, ito siya ang gagamitin natin for pat dry. Lapit mo na yung paylo. Then, sir, I will remove the towel, sir, and ito siya, ang ating rubber sheet. Lalo na pagbasa na talaga siya, kailangan na natin siyang i-remove. Then, ilalagay natin ang ating pillow. Basta magpaalam tayo, no? Then, susuklayan na natin si patient. Okay? Yun magtatanong ma'am, basa pa yung ulo mo, basa pa yung buhok, tapos nilagay na kagad yung pilo. Ano man, nag-fat dry ka man din. Pero medyo basa-basa pa rin siya. Oo. Okay lang yun. Okay lang yun. Oo. At saka, bawal daw gumamit ng blower. Ayan. So ngayon, we are done with sa head, shampooing. So proceed na tayo ngayon sa shaving, then oral care. No? Ma'am, meron po ba tayong temperature ng water? Wala namang minention si sir. Oo. Pero siguro hindi talaga yung mainit. Warm siguro. Warm water. Ayun. Pero walang sa reviewer ba meron? Wala din mo. Be sure na lang na not Oo. Not too hot. Sige. So, for now, we will proceed with our shaving. Pero ang sabi natin kanina, there is a possibility after ng shampooing, i-refer ka na to the other station. So when they will gonna ask na, sige, proceed with shampooing. So we will gonna proceed with the first step, the waivers pa rin. Okay, so, sir, good afternoon. I am here today to do the shaving and the oral care because this will gonna make you feel clean, hygienic, fresh. Okay? So, I will start with, syempre yung gloves natin, mag-change tayo ng gloves. No? So, dapat ilagay talaga natin sa isip kayo, minsan dyan tayo nagkakamali sa gloves eh. Very, siya, basic, pero lagi nakakalimutan. No? So,
Again, i-adjust talaga natin ang bed sa ating comfortable area. Then, since pwede naman, pero pag dito ka kasi magtatrabaho, mahirap. So, ang gagawin natin, dito tayo sa side. No? So yung headboard, balik ba? Head. Hindi pa. Hindi pa. Kasi may nagtatrabaho din dito. Oo. So, kung tayo lang, ibabalik natin siya. Pero kung meron ng tao, so wag na natin ibalik. Diyan. Siguro Girl, sabay-sabay. Ayan. So, dito na side, ibababa natin ito. Then, we will gonna position our patient in a semi-fowler. Kada procedure, ma'am, paano pa mo ng reverse? Yes, every procedure. Pero possible, si shaving at saka si oral care, magkasunod talaga yan siya. Oo. Pero si shampooing, iba lang siya, separate talaga yan. Ito na sa reviewer, shaving. Ano naman gagawin sa reverse? Iba lang. Explain, paano explain mo na lang. Ang gamit na yung Since gagawin mo talaga. hindi naman, no? Hindi naman. Sabihan mo lang si ano. Pwede ba magkaroon ng shooting na lang? Yes. Walang Good to mind. To wash my hand. Walang For that shaving. effect. Alam ko tayo na. So, pwede din siya guys, no? Before ka pumunta dito sa gilid, pwede mong ilagay si rubber sheet. Pero kasi may nagka-shampoo dito eh. So, possibly, hindi na tayo makakapunta dito. Pero in case lang, na dire-diretso kang ipagawa, shampooing after mo, dire-diretso talaga. So, itong si rubber sheet, ilagay mo din. Kung dire-diretso ha. Pero usually, hindi yan mangyayari. No? So, ang next natin ilalagay kay patient, So ma'am, ibig sabihin, there's possible na habang nagsishaving at nag-oral ka, may magsishampoo. yes, possible na sa isang manikin, tatlo kayo. Ano yun ma'am? Pag nagsishaving ka tapos semi-powder tapos may magsa-shampooing. Yun lang. Pero, ewan ko, kasi yung last time, tatlo sila sa isang manikin. May nagpapaligo, may nag-shaving, may nag-shampoo. Oo. Ganun ang ginawa last time. na lang, nag-shaving na na, put in a semi-powder position. Sige, oo, pwedeng ganon, pwedeng ganon. Kasi hindi mo. Pero sabihin mo na lang, ma'am, in order for me to properly do the shaving, I will position my patient in semi-fowler. I-mention mo talaga siya. Kasi yan mo talaga ang proper. Oo. But ngayon, isi-semi-fowler natin siya. So for now, since we're gonna do the shaving, we have to prepare again our equipment. So ano-ano yung kailangan natin? We should have a kidney basin, one with water and one without water. Then, we should have our shaver or razor ba ngayon, or manual, no? But if our patient is diabetes, kailangan nyo na electric. So, you need to mention it also. But ma'am, if my patient, yes, so I will gonna use the electric. Okay? And we have here the shaving foam and the shaving gel. Okay? And of course, kailangan natin ng, again, face towel para isusoak natin to sa warm water. Ayan. Then, another towel for pat dry. Then, we have to use the, ano nga ba to? Hand towel. Okay? So, first thing, ilalagay natin si hand towel kay patient. Ano ang purpose nito? So that the water will not be dripping sa chest ni patient. Hindi. Ito lang siya. Kaya if ever na, pwede kayong maglagay dito, pero for sure hindi. Kasi may nagsashampoo. Pwede kayong maglagay ng
towel ba ngayon na malaki or di kaya yung bed protector, di kaya yung rubber sheet. Pero ito enough na to cover it. Kasi hindi naman masyadong basa si patient. So, remember guys, before you soak the mustache, yung patient, maglagay talaga kayo ng hand towel. No? So now, I have here my face towel na nakasoak kay warm water. So, ang gagawin natin dito is soak mo yung mustache ni patient. Ano ang purpose nito? To soften the skin. Ilang minutes? Mga 5 to 10 minutes. So, assuming natapos na tayo. Sige. So, for now, Sabihin natin na assuming. Let's say 5 At least minutes. say so. at least, 35 minutes? yes, it's Just already that 5 minutes. So, I can now start with, shaving. So, sige, saglit, magsuot tayo ng kasi mag-a-apply tayo ng, or mag-apply pa ng shaving. Wag na lang. Wag na lang. Assuming na lang. Sige, assuming na lang tayo. Yung Sige. stroke na lang, ma'am. Sige. So, when you apply the shaving foam, you will start with the farthest to the nearest. So, dito ka talaga mag-start. Ha? Start ka dito, then dito. Ganun lang, ma'am. Yes, ganun lang siya. Then after that, dito din sa patient. Hindi i-spray yan sa Ay, hindi. 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 Sa kamay mo. Spray mo lang dito, tapos ganyan ka lang. Huwag naman, patient, okay ka lang ba? No, ganyan. Then guys, itong razor natin, ano ba dapat ang stroke? Hair growth, ma'am. It should be Follow the hair. along with Hair. the direction of the hair. Hindi yung against ha, hindi pa ganon. It should go along the direction of the hair. Bakit? Okay? At bakit daw? Bakit? Because it might irritate the patient, mamumula siya. Patients cause allergy. Allergy. redness. Yes. Mag-allergy and magkakaroon ng pula-pula sa mukha talaga. Allergy, no? Then, dito. Okay. Pwedeng masugat mo din siya sa sa blade. But guys, ito siya, during the assessment, huwag niyo itong tanggalin. Kaya nangyari before, tinanggal Tanggal. nagkasugat-sugat yung mannequin. Oo, totoo. Tapos ang hirap lang tayo ng mannequin noon, kaya wala nang tayong mannequin na ano. So, medyo na ano sila. Pero, pag dito pala guys, you can just use this one, pag ganon. Okay? Then, usually, merong mga buhok sila dito sa may chin, sa baba. So, gaganon mo lang siya guys. Depende naman sa direction. Sir, I will just lift your chin. Okay, then, kung depende ha, sa direction pa ng hair. May track dito. Ganyan. Pag ganun. Basta, you should go along with the direction of the hair. Then after that, Delikado kasi yun kasi may artery dito. halimbawa, ito, di ba may tubig ko kanina? Yes, ma'am. So, pagka dito mo, dito, basta every time na maglilinis ka, tap, tap, tap. Okay? Tap lang, may hindi So, susok sa magdala water. guys, like, 7 lang hours siguro. assessment natin. Okay na. Basta ganun lang siya, linis lang tayo after, ha? Then after that, nung Kasi gagawin pag natin, yun, magsispill yung water. So, dapat tap lang. i-rinse matatanggal naman siya. i-rinse natin siya. Agad. Another towel yan, ma'am. Yes. Libasa, hindi ka kasi towel nagsishave, no? lang. Malinis. Yan yung pinagsulit. Hindi. Hindi. Yung pero yan, Tatlo pa lang rin yun. siya. I-rinse mo sa water, tapos Sa itakbo tubig. yung water. Hindi na kailangan. Tapos, wala naman siyang stroke sa pag-rinse, no? Then after that, pat dry. Ito na yung gagamitin natin. Ito, ha? Ito. Pot dry. Okay? So, kung magsa-shampooing ay mag-ano tayo, oral care, huwag mo nang gamitin ang towel na ginamit mo sa Shaving. shaving kasi possible may buhok na siya. No? So, you will gonna replace it with a new hand Hand towel. towel. Okay, so doon na to sa hamper.
Then, ito naman is gagamitin natin for the oral care. Alright. So, ngayon, sa oral care tayo. So, may mga scenario ang oral care. What if si patient is conscious and able? So, anong gagawin natin? So, sir, we will gonna have the oral care. Do you want to do the toothbrushing or you want me to do it? Bakit mo kailangan tanungin si patient? In order to promote self-reliance and confidence. No, so you need to ask your patient talaga. Kasi baka gusto naman na talaga. No? So if the patient wanted to do it, no, so what you're gonna do is prepare the nasa na yun? Basic. Sige. Hindi ko pa pala na-explain yung mga equipments natin. Saglit. Ma'am, nauna na. Ay, sige ma'am. Oo. Sige. So we have, nag-attendance ka na ma'am? Ma'am, wala pa nga. Ay, doon na lang kay Sir Janelle ma'am, ang attendance. Sige. So, for our oral care, we have also here the kidney basin. We have our cup. No? Then we have also our toothpaste, toothbrush, our oral, disposable oral swab. Then we have tongue dip. I-explain na lang natin na lalagyan natin ito ng gauze. Diba? Then, we will gonna have our mouthwash. Okay po. So, now, you will gonna ask your patient to gargle. Po, before kayo magpa-toothbrush. With water. Water. Po. So, sir, can you please gargle first? No? Then, after that, let the patient to spit. So, guys, ang position ng kidney basin natin nakaganito. So, ibig sabihin dito yan siya. Hindi siya dito, ha? So, dito siya. Pero hindi siya isa-side. Hindi. Nakaganyan siya. Oo. Igaganon mo mas Unconscious lang siya. yung naka-side. Oo, unconscious sa side mo. Pero si patient, maganon mo lang siya. Oo, able man siya. Or conscious man. Oo. Conscious pero able. Conscious siya and able. Kaya siya yung mag-toothbrush. No, papaspit mo lang, then prepare na your toothbrush, lagyan mo na ng toothpaste, then ibigay mo na kay patient. Yan. This is to promote self-reliance and confidence. Yan. Then, let the patient gargle again, then spit. Yan. But, if the patient is conscious but not able, Hindi na siya mag-mouthwash. hindi na. Parang walang man, wala siya necessary. Ang magmamouthwash, yung unconscious. Oo. So, tawag naman, unconscious siya but not able. So, ganun pa rin, ang gagawin natin, let the patient gargle first. Sir, please gargle water. Then, spit. Then, after that, mag-toothbrush ka na ngayon. Okay. So, paano ba ang position ng toothbrush natin? Should be 45 degrees. So, where to start? From the upper to the inner to outer. Paano ang natin? In circular motion. So, from the inner to the outer. Ano yung outer? Sorry. Inner. Yes. Outer. Inner to outer. Inner to outer. Sige. So, after that, ang question daw dito, bakit we will start from upper? Kasi kapag nag-start ka sa ibaba, tapos magsisimula ka ulit sa taas, ito wala, madudumihan ulit. Madudumihan na naman siya. So, the ideal is to start from up to down. Okay po. Then, after that, natapos mo na ang loob. So,
ang tongue naman ngayon. So, paano naman yung direction sa tongue? Inner. So, from inner to outer. Hindi yung ganun-ganun ha. So, inner to outer, inner to outer, inner to outer. Sa molar din ganun, outer to Oo. inner to outer. Yes. And after that, so alam na natin ha, 45 degrees ang posisyon ng toothbrush. Then, from upper, from inner to outer in circular motion. Then, ang sa tongue, outer, inner, outer, inner. Pag dito sa kabila, ma'am, isang kamay mo, ma'am, dito. Pag dito na. Dito. Dito, tas dito. Isang kamay naman. Farthest to nearer. Yon. Yun talaga yun ang lagi natin ano. Sige. So, pero paano pala pag si patient Hindi na is... ipakita pa paano i-rinse po yung toothbrush. Hindi na. Wala naman. Wala. Basta may pakita pa Oo, lang yung basta oral yung dito. care. Okay. Yung central na lang. Then, what if si patient is unconscious? So, para halimbawa, comatose. No? So, still, if the patient is unconscious, you need to talk with your patient. No? So, in this way, we cannot position the patient in lateral. Ano bang position pagka unconscious? Should be the patient is in lateral position towards you. Hindi siya dapat nakaganito. Kasi, our patient might aspirate. Sige. So, we have to position our patient in a Spine, supine tapos position. lateral. Oh, ang daming alalahanin mo. Ano to? Parang ano? So, adjust Parang board mo natin. exam. Kanina na rin ito. Kanina. Sabi, wala na ito ha. Kaya position muna natin si patient. So, before natin siya i-position papunta dito, i-adjust muna natin si patient. So, ano pang first natin gagawin? I-move muna natin si patient papunta. Away. Papunta doon sa, ano ba ito na side? Right side. No? So, paano natin ang position ng kamay? So, ito siya nakaganyan. Basta yung parang nakaganyan siya. Tapos, ang nandito is nakaangat. Yan. Then, ang legs, nakabend. Then, sir, I will just transfer you, sir, on the other side. Okay po, at the count of 3. 1, 2, 3. Parang hindi siya, ma'am. Ilan ba yung nasa dito, ma'am? Pwede siyang Slide draw, po, slide pwede mo siyang draw sheet, pwede din siyang igaganito. Oo. Hindi yung siya yung ano, ma'am. Yung iyan mo siya. Ano pala ito? Ay, tama pala. Ganun siya. Kasi Kasi ang ano first, siya, oo, ilalim mo lang siya dito. meron tayong head part, middle part, at saka foot part. So, kano na ito siya. Ayan. Tapos, i-move natin siya from that side. Then, So, every time you will gonna transfer, you need to close the side rails, no? So, ito siya. Ayan natin. Ganyan siya. Then, from the... I think there's something wrong with that. I think he pulled up from the upper and he pulled up his ears. Parang Yan. 3, 1, 2, 3. Ayan, ganito muna. Dito ka muna sa head. So, at the count of 3, 1, 2, 3, dito. Then, middle part, 1, 2, 3. Basta pailalim ang Pero pang ang ano. position ng kamay, hindi na kailangan nakataas, di ba? Hindi. Kahit nasa Ganun gilid din. lang. Oo. Hindi, Sige, hindi sige, na. sige. Oo, Oo. kasi Hindi na, mamaya. Tapos dito naman, isa paa. Yan. So, okay na tayo Ngayon, dito. itataas yan. Yan. Tapos pag dito na na side, Ako na pero, nagdadabal. kailangan yung sakit na. Tapos ganyan na siya. Dapat, ito
pa rin nakataas kasi sa side mo siya pag ganun. Pa-side mo dito, Dito diba? na siya. Sa side na natin siya. Count of 3, 1, 1, 2, 3. 2, 3. Yan. Tapos, lalagyan natin siya ng Pillow. pillow dito na Sa side. likod ba, ma'am? Dito. Hindi, dito sa likod. Kasi parang hindi siya babalik doon. Yan. Tapos, yung nandito, ano ba yun? Ang ating ano is, lalagay lang natin siya pag ganito sa gilid. Yan. So, ano yung gagamitin natin pag ang patient is unconscious? So, ang gagamitin natin itong oral disposable swab. Tapos, ano ang gagamitin natin? Mouthwash with water. So, wag naman masyadong marami ang mouthwash. Nagtanong ako if ever may ratio ba siya? Wala naman. Not too much. Oo, basta hindi lang siya too much ng ano. Oo, para hindi ma-irritate si patient. So, dito naman, hindi naman siguro ma-aspirate si patient kasi nag-absorb naman to ng water eh. Oo. So, wag lang masyadong too much deep ng water. Yung enough lang siya. Then, ganun pa rin. Start pa rin tayo doon sa upper, tapos Inner, outside. outer pa rin. Inner, So, outer. Yun pa rin ang ating stroke. Okay. Oo. So, ito na yung sa unconscious. Depende, pero so, siguro hindi na tayo mag-unconscious kasi may gumagawa naman dito sa taas eh. Hopefully. Hopefully. Sana, pero hindi na tayo mag-unconscious. Sige. At least, usually, Then, so in. Ngayon, tatanggalin na natin si pillow kaya isusupine na natin si patient. Then, after that, From your side. ibabalik natin si patient sa posisyon niya. Sa middle. Okay, sir. We will gonna align him, sir, in the middle. No? So, the count of 3. 1, 2, 3. Tapos dito naman sa middle part. 1, 2, 3. Basta daw yung kamay nasa loob. Okay? Tapos sa paa naman. 1, 2, 3. Okay. Sige. So, kaya pa ba? Kaya ko, ma'am. Sige, ma'am. Kaya ko na. Sige. So, ngayon, kasi ang gi-prepare ko, kaya hindi ba magkasya yung ano ko, yung mga lagayan ko, no? So, first, kailangan natin ng bed, bath towel. Bath towel. So, ito okay lang ito mga ko. Ito guys, pagka mag-bed bath na, kailangan natin napakaraming face towel talaga. Yan, kailangan ko din ng mga bed protector. 56070. Sir Eric, Medyo 054. para pasendo ko kay Rose. kailangan ko din ng medium towel na Yung WhatsApp ko ba? O ano? dalawa 054. Lagyan mo sa Telegram kasi mahaba yan. or Telegram. or apat. Mas ano yung okay sa Telegram? Same naman yung number ko sa Telegram. 0546 72 0051. Meron tayong group. Nag-test down. Meron tayong Telegram. Hindi, person... Tayo. Doon sinisave din dun yung ano. Oo, doon lahat ang mga ano natin. Wala pa yata ako dun. Ako rin. Hindi ko alam saan ito. Eric Fernandez, no? Tingnan ko yung admin. Meron akong veil dito. Meron pa pala akong laser. Ayan. Sir, ano po? 05 4 4 6 6 72 72 00 00 51. 0546720051. Yes. Ganun. Anong next natin, Ma'am Lai? So, gagawin natin, sir, ang ano, Hand care? Ano ba? cleansing bed bath. Kasama na dyan yung Okay. sir. Lahat na. Bed bath. Bed bath. Cleansing bed bath. Tapos, perineal care. Ganyan.
Okay. So, ang hand care kasi nandito sa station 5. Dire-diretso na siguro yan, sir. Yung hand care naman, yung soak natin yung kamay. Okay, yan lang yan. Oo. Hmm. Namaya sa dito na part sa cleansing. Sige. So, hence, magdidiretso tayo ng cleansing bed bath. So, Paano sige, titingnan yun, continue sir? natin. Yung alin? Dito. Sa Telegram. Sa ano? So, ganun pa rin, we will do the waivers. Hindi ako familiar We're gonna sa wear Telegram. complete PPE. You have to do hand rubbing and gloves. Number. Tayo, then we Para have to enter. explain to our patient, Sir, good afternoon. I am your caregiver for today. We will gonna do bed bathing, sir. No, is it okay for you, sir? Ganun pa rin, magtatanong pa rin tayo. Then, Name? we have to adjust na naman Fernandez. the bed. Our comfortable position or working area. Sige, so, kunyari, dito yung ating, tawag naman, strong side. No? So, ngayon, ang gagawin natin, i-cover muna natin si patient, head na medium towel. No need daw for the rubber sheet. No? It's okay kay, ano lang man siya, face man lang siya. Kasi no need for the bed protector. Ito na lang siya ang ating medium towel ang ating ilalagay. Okay po. So, sir, at the count of 3, I will just put our medium towel. 1, 2, 3. Basta magpapaalam lang tayo lagi, no? Ano yan, ma'am? Medium towel. Medium towel. So, Cleansing, cleansing bed cleansing bath. bed bath. Ayun siya. Sige. So, ipapakita ko lang muna kung kayo gonna start with the eyes. So, face muna tayo. Dito muna tayo, ha? So, we will start with the eyes. After that, yung forehead niya. After that, yung likod ng ears to the nose, to the cheek, to the nose, down to the chin. Pwede sa... Yes. Then after that, the neck. After ng neck, ears. Okay. Okay? So, ito siya, sorry, kailangan ko pala ng sabon na. So, ito siya, with, Kailangan mo pa yung motivation dyan, ma'am. hindi, Saan yung ito sabon? lang. Hindi pala yung Hindi na, ito lang. So, kailangan lang natin ng basin na may tubig. Kailangan din natin ng basin na May sabon. may sabon or sa baba. yung malinis lang siya. Malinis. Na tubig. Dalawang with tubig. Kasi ang gagamitin yung liquid, okay lang na mag-mix kayo ng liquid. Oo. Pero kung ang gagamitin natin is, solid soap. So, hindi na muna kailangan na i-mix sa water. Mm. So, mamaya may stroke din siya kung paano kumuha ng Ibigay mo sabon. nga yung isang shampoo. Gawin natin liquid soap or liquid soap. So, ito siya. Gagawin natin siyang mittens. So, paano ba siya gumawa ng mittens? Ganyan. So, paano? tapos I-roll natin siya. Tapos, ito, ipapasok mo yan siya sa loob. Okay? So, alisin ko muna ha, pero ito dapat ang gamitin natin. Alisin ko muna siya para makita natin kung paano talaga yung proper. So, the proper way is from the inner canthus, pero mag-start ka sa farthest ha. From the inner canthus to the upper lid down to the outer canthus. Klaro? Then, from the inner canthus to the lower lid to the outer canthus. Same thing sa kabila. Pero mauna nga yung But, sa eyes, do not apply soap. Only with Water. Sige. So, paano ba? Halimbawa, with water. Yan. Okay? So, we will gonna start with the farthest. So, from the inner canthus to the upper lid down to the outer canthus. Then, if you use this side, then here, you can use this side from here. Pero, to avoid pa, baka magka-cross
contamination, no? You can do the reverse. To make sure na walang ano. Okay? Reverse. Then from the inner canthus to the upper lid to the outer canthus. Okay, then rinse. Then another. From the, baba ka na naman, from the inner canthus to the lower lid to the outer canthus. Then, either way, dito yung gagamitin mo na naman or babaliktarin mo siya from the Inner canthus to the lower lid to the outer canthus. So, okay na tayo sa mata. Klaro naman, no? So, now, rinse. rinse. So, saan na tayo ngayon? Forehead. So, sa forehead, we can now use the soap. So, pag soap na, paano ba tayo kumuha dito pag solid? So, isang stroke lang. Okay. Isang stroke. Yan na yan siya. Tapos hindi na ilalagyan ng tubig. Na-rinse mo na naman siya. Wet na siya. soap, tas diretso. Oo. Tapos, from farthest ka na naman to here. Alright. Then, if you wanted na malinis pa talaga si patient, reverse from here to here. Okay. So, we're good na. So, Rinse. rinse ka na naman. So, saan na tayo ngayon? No. With the soap. Soap. Ay, hindi pa. Kasi may sabon. I-rinse muna natin siya, rinse. Hindi ba different basin yan, ma'am? Ito siya kay ginamitan na natin ng sabon kanina, tapos ni-rinse natin ito ang may sabon. So, dito naman tayo. Sa isang towel na naman tayo. Medyo nakatay. So, dito na naman. Rinse ka na naman dito. So, ganun pa rin siya. So, from the Farthest. farthest, then reverse. So, kung gusto mo talagang malinis. Ha? Okay. Then, rinse ka dito. Then now, saan tayo? Dito sa back of the back ears, to the cheek, to the nose, and down to the chin. Yung S stroke. Pero start ka sa malayo. Farthest. Again, from the back of the ears, going to the cheek, going to the nose, To going to the chin. chin. Okay, so perform natin. So, again, kuha ka ng sabon. Then, from the back of the ears, going to the cheek, to the nose, down to the chin. Ganun lang siya. Pero you will gonna start with Farthest. So, from the back of the ears, going to the cheek, going to the nose, going to the chin. Chin. Yung stroke niya ma'am, same lang sa infant? Same siya. Pero sa infant, after natin na ganyan, nag-nose tayo. Wala na nose. Dito walang nose. Or baka nakalimutan mo. Baka may nose pa rin. Di ba? Ito, ano man si patient. naman siya mapag- Oo. Then, rinse ka. Another sabon. Or babaliktarin mo na lang. No? Another sabon. Or baliktarin mo. Dito ka naman sa This side. sa nearest side. Ganun pa rin sa infant. Then, huwag kalimutan mag-rinse. So, ganun pa rin. You will have to start from this side. Other sides. Cheek, nose, and chin. Then, reverse. From the back of the ears to the chin, the nose, at to the chin. Yun na po. So, klaro na.
So, i-confirm ko lang, if ever man na may nose, sunod natin ang nose bago mag-neck. Pero, itatanong ko muna siya. Then, sa neck. So, yung sabon natin. So, sabon. So, you will start from here. Farthest to the nearest. Then, nearest to the farthest. So, i-reverse nyo lang siya. Ganun lang siya. Then, ganun din, pag i-rinse na natin, from the farthest to the nearest, from the nearest to the farthest. Na. Then, next is our ear spot. Then, from the inner to the outer. Klaro, ganito lang siya. From inner to the outer. From inner to the outer. From Farthest pa rin ang una. Yes, farthest pa rin siya. So, from inner to the outer. to the outer. Siguro dahil yung infant kasi madalas yung mucous membrane yung nose, basa yan nila. Ay, oo. Sa adult kasi hindi Wala naman tayo naman. Kaya siguro. Tapos may tanong ako sa infant, ma'am. Hindi na ba itiklin yung ano niya, yung tongue? Wala naman. Kasi yung gatas, mamuti yung dila niya, ma'am. Minsan magkakaroon ng ano yung sa... Pwede yung Case-to-case basis man siguro yan, but not necessary. Para sa ano na Hindi pa natin yung sa test na lang. Hindi pa kasi masyadong kumakain ng bata. Sa ano, may nakita ako mga panood ako. Yung matanda test kasi na. madalas na tayong kumakain. Yung sa last na ano niya, kinlin din yung sa test lang. Ah, talaga? Test na rin yun ng video ng test na yun. Pero yung Pati gagawin ito. natin first, ano pa lang tayo infant bathing, tas feeding, wala namang ano doon. Ewan ko, wala namang sabing Oral care. Sa oral na. Wala, di ba? Wala pa yan kasi bata pa. Pero itatanong natin kay Sir, para at least mas, klaro, no? So, ito yung kanina, from the Inner to outer. to the outer. Tapos, reverse ka lang, dito na naman sa kabila. Tapos, another, mag-rinse ka na naman, ganun pa rin yung gagawin natin. So, klaro po. Yes. So, hindi na natin siya i-specify. Hindi naman na. Sige. So, dito na naman tayo ngayon sa... Pero, bago pala tayo pumunta sa baba, ipa-pat-dry muna natin yung Face Baka lock. malunod na si patient natin. So, wala naman talaga siyang straw kung saan ang uunahin. Basta ipa-pat-dry mo lang si patient. No? So, tapos na tayo sa taas. Discard. Discard na natin. So, next natin gagawin is ang kamay. After sa kamay, chest. After sa chest, yung abdomen. After sa abdomen, yung leg part to foot part. Sige. So, before that, we have to remove ng gown ng pasyente natin. So, kaya mahirap na natin siya i-remove dito, so itagilid muna natin, ilateral muna natin si patient. So, ganun na naman tayo. So, sir, you just have to position, sir, into a lateral position. So that you will then have to change your, Remove your gown. Okay, sir, at the count of 3, 1, 2, 3. Then, ilulusan mo lang ang gown, ang tie niya, tapos balik mo na. Yes. Yan. Ilulusan mo lang siya, hindi pa siya tanggal. Yan lang yung tayo. Tatanggalin mo lang ng tie. Tapos, dahan-dahan ka, kapag ka pala guys, strong side is nandito, dito ka mag-start mag-bud. But if the strong side is in the right side, you will start with the Right side. So you will mention it to the assessor. So ma'am, I will gonna start with the left side since the patient's strong side is the left side. No? So from here, you will gonna have to remove yung part ng
gown. But make sure the patient is Covered. no? So, now nakalusin na dito na part ng patient. So, punta na tayo sa kabila. Okay, pero make sure na nakalock yung side rails natin. Here, pwede na natin tanggalin ang ating gown. We will start from yung sa kamay. Okay? Or, pwede nyo iganon yung kamay ni patient para mas mabilis yung pagtanggal ng gown. Kung ano. Okay? So, make sure na si patient is covered. Then, throw nyo na sa hamper. Close. Then, anong gagawin natin? Diba, i-remove natin ang top sheet. So, bago natin i-remove ang top sheet, to provide privacy of our patient, we need to put our bath Blanket. Bath blanket. Prepare mo muna dito. Huwag natin ilagay, huwag natin i-position ang bath blanket kaagad sa pasyente. So, dito muna tayo sa gilid mag-prepare. Then, dahan-dahan natin siyang i-position. So, again, kahit sa mga blanket, make sure na tama yung paglagay natin. Anything that will gonna touch sa body ni skin should, sa body ni patient or sa skin ni patient should be the Right side. right side or the soft side. Okay po. So, ngayon, sir, I will just put a bath blanket because I will remove your top sheet. We are now ready for the bed bath. Yan. So, this time, kaya naka-cover naman si patient, we are now safe to remove our top sheet. But when removing, guys, if in case the patient could not hold it, no, pwede mo kasi sabihin, sir, could you please hold the bath blanket? If not, then you have to put, tuck in mo siya under the shoulder. Okay, then you have now the chance to remove the top sheet. Kaya ikaw dyan, safe ka man, kaya nakagown ka man yan. So, hindi ka magkaroon ng ano. But if you think that your gown is, ano na ba siya, yung tipi mo is soiled na, you have to change. No? Diba? Kung basa ka na or what. Ayan. So, safe ka na. Sa, ano na, so throw mo na siya sa hamper mo. So, ngayon, still guys, ang gagawin natin is to start with farthest to the nearest. But before you, so syempre, kung mag-farthest to nearest ka, you will start from that side. Okay? But before you start, ano lang ba dapat yung expose natin? We will just expose the area kung saan ka mag-release. So, you will have to expose this side. But, before you start, kailangan lagyan mo siya ng bed protector. Ayun, bed protector. Kanina pa natin yung hugot yung term. Sir, I will just lift your arm. Pero okay lang ma'am na umigot ka pa ganun. Hindi, farthest ka nga mag-start. Ba't hindi? Pwede? Oh, one side lang. One side, one side. One side stay. Then, after you put the Kung gusto mong pagurin sarili mo, bed protector, you have to put also the medium towel. Kasi you will gonna use it for pat dry. Pat-dry. Ito na yun siya, yung pat dry natin. So magpaalam ka pa rin kay patient ha. Pero di ba ma'am, isusok yung hands niya? Oh, mamaya. Mamaya pasahan.
Kung tama ba itong ginagawa ko, sir? Just ko Ay, sir, may tanong pala kami, sir, kanina. Sa bata daw, sir, May nose. linisan ba daw yung dila? Ah, dila. Okay. Sa bata sa infant? Oo, sir. Hindi. Hindi. Hindi yan. So, hindi siya Tapos, ang sa, ano, sir ba? Newborn, yung newborn. Yung sa, Well, hindi pa Kasi din. may protection yan. Kung may purpose yan yung puti niya doon, kung may purpose yan siya, hindi yan siya basta-basta tinatanggal. Protection yan. Hindi yun siya yung Hindi, gatas ng nanay, na paggatas ng nanay, kung may protection yan siya. So, hindi siya basta-basta ginaganon ang kasi nagkakaroon niya ng very sensitive yan, manitis masyado yan, pwede masugat, no? So magkakaroon siya ng infection. Kasi very ano talaga yan. Ang inaan lang yan, ang paglinis lang yan is yung buds, no? Nilaganon lang siya, pero ano yan eh, very prone sila, vulnerable sila sa infection. So kaya hindi ka pwedeng maglagay ng kahit ano sa bibig nila. Ganun talaga yan. Okay. dito, sir, sa adult, diba, sir, eyes, forehead, back dito. After ba nitong sa ear, sir, mag-ilong pa ba o hindi na? Pwede ka mag-ilong kung titingnan mo ha, kana yung ano, yung ano, Kung madumi yung or face towel lang, or, Ganun lang, one. yeah, or yung ano, cotton buds. No, mas mabitang cotton buds, huwag ipapasok lahat. No, sa may labas lang kasi mamaya lalo na pagka ang pasyente mo is ano, meron siyang tracheostomy or ano, or yung ano naman eh, pag conscious naman yung pasyente mo, alam naman yan, hindi mo na kailangan ng linya. No, kasi pwede naman siya sabihan na, okay sir, can you please clean your nose? Ano siya. Pero pag hindi, cotton buds lang talaga. Huwag yung face towel, ha? Cotton buds. Cotton buds lang talaga siya ang pinilinis. Kasi makatigin yan. Oh, gaganon-ganon yan. Diyos ko. Baka biglang bumahig, lumabas yung mga ano niya. Kasi, elemental. Kasi yan siya. Tinatago. Ano pa nga yung question natin kanina, sir? Wala naman na. Yun lang, yung nose at saka yung Yung sa dila. dila. Ng bata. Okay. Si Ma'am ano, sir, Jacqueline, meron daw siyang nakitang video ng TESDA na gano'n ang ginawa. Kaya kinano lang na, sir. Question lang. Verify ko Verify lang. lang. TESDA talaga. Ano daw, sir? O nag-training sa TESDA na hindi sa pagkakaalam ko wala yan doon. Wala yan siya doon. So, naalala ko din daw, sir, wala. Hindi na dinala. Hindi yan siya, hindi yan pinapagawa. Ang ano lang talaga is bathing. Walang oral care ang ano, Ang infant. Ang meron lang sa infant is bathing, feeding, tapos dressing, changing diaper, and then sterilizing. Wala yun doon yung ano, yung oral care, wala yan. Kasi bagong panganak pa yan, walang ngipin. Wala pang ngipin. Tapos very sensitive yan sila para galong-galonin mo sa bibig. Madaling lumubo. Kawawa yung baby. Kaya wala yan talaga sa ano. Walang oral care sa newborn. Okay? Lalo na sa infant, ano niyan, newborn stage talaga, neo ang tawag niyan. No? Kasi infant is from 0 to 1. Pero pag sinabi mo neonatal is from 0 to 3 months ba, sir? No? Neonatal. Neonatal 0. New po ang ano, infant 0 to 1. Pero ang neonatal is 0 to 3. Sir, parang 1 to ano? Ano nga siya? 0, ano yun? Neonatal. Oh, there's a Stages food. kasi. Neonatal, tapos infant. Plus toddlers. Pero sir, ang gagawin natin kung infant, di ba, sir? O 28 days, 0 to 28 days. Ang neonate, Ang sir. neonatal. 0 to 4 weeks. Yeah. 0 to 4 weeks. So paglagpas ng ano, 4th week, infant na siya. Okay, so neonatal is newborn. Yan ang tinatawag. Kaya ang inyong ano, ang inyong what they call this, ang inyong TESDA assessment is newborn. Neonatal. Hindi infant, sir? Yeah?
Yung infant is ano na Zero. siya from the 5th month up to the Pero yung gagawin namin, infant sir, care, yung ano, infant, infant. newborn. Ano yan siya? Na-fall siya sa newborn. Ang yung 4 to 0 to 4 months. Baka infant Yung infant na yun. Kasi may lumabas at after 7 months, may ngipin na yan. Baka. On the 7th month, sir, no? May ngipin. Di ba? 7 or 8 month, may ngipin na lalabas na. So, kumakain na yun siya ng solid. Mga gerber, gano'n, nag-introduce ka na. Always So, basta huwag lang remember, magpa-confuse, sir. Sa test assessment, newborn yan. Newborn lang Kaya talaga lang siya. dito kasi, infant care kasi yung kapag ka nag-aaral during sa training. actually, under siya ng ano, ganito kasi ano, ang infancy kasi, nabilong niya siya, merong newborn. Newborn. Okay? Na-divide into in two stages. Newborn, which is neonatal, at saka yung nasa growth development kasi siya. Kaya natawag na infant care. Infant pa rin siya. 0 to 1 kasi yung infant. Under siya ng infant pa rin, pero neonatal. Ang dupel na oras na ito. Oo, madalas 8. Hindi pa tapos.